Heavenly Father, we thank you for this morning, God, that you have allowed us again to listen to your word and understand and apply your word. I pray, Holy Spirit, that you will give us revelation of your word. And Lord, open up our hearts and speak to us, O God, that this word, Lord, will become life. It will bring life into our life. In Jesus' name, Amen. Okay, good morning. We are now in 1 Corinthians chapter 11. Okay. And the Bible says in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be imitators of me, just as I also am of Christ. So, yes, we are not drawing people to us, but we are drawing people to God. Pero iingon niya din be imitators, be a followers of me as I follow Christ. So, dili di ay naiuban no nga moingon nga which is na guilty pud ko ani no before kay ayaw ko ninyo tanawon ninyo ang Ginoo. So of course no, as we grow na, dili day na tama kanang moingon ka nga ayaw ko ninyo tanawa, dili day na siya tanaw, dili na sa tama, tanawon ninyo ang Ginoo, dili di ay kay ngano man pasabot nga wala ka ga-imitate sa Ginoo kung dili ka angay nga i-imitate. So nganong maulaw man ka nga ipa-imitate or ipa-follow ka tungod kay wa di ka ga-follow sa Ginoo. So mao nagingon ni Paul, even ang mga other disciples no nga, be imitators of me as just as I also am of Christ. So if our life who preach the word is not worthy, no, kung kita mismo naga-preach na ta sa word, naga-life group na ka, naga-D group na ka, even na naga-share na ka sa word ni God, but dili nimo masulti na follow me as I follow Christ, or follow my example as I follow Christ. I am not perfect to proclaim the word of God. Dili jud ita fit nga mo proclaim sa word ni God kung dili nimo maingon nga you imitate me as I imitate Christ. Awaton ko ninyo as I imitate Christ. Now, mo gani gingon niya diha sa verse 1, the imitators of me just as I also am of Christ. So pasabot nga I am practicing what I am preaching. Ako na ni gina-practice kang akong gina-preach. And in contrast, niya na si Juan Rio, si Jesus katong time nga gi-address niya ang mga Pharisees. In Matthew 23 verse 2 to 3 niya na siya. The scribes and the Pharisees have seated themselves in the chair of Moses. Therefore, all that they tell you and all that they tell you, do and observe, but do not do according to their deeds, for they say things and do not do them. So, ang mark sa Pharisee, maayo lang sila musturya, maayo sila manugo, pero wala nila ginahimo ang ilang ginasugo. Mo nang giingon ni Jesus Christ diri, mao na nga suko kayo si Jesus Christ sa mga Pharisee kay they do this, mo na sila mo ang mga Pharisee, maayo lang sila musturya nga do this and do that, and sila mismo wala nila gina-follow. And the Lord don't want us na mahimutang Pharisees. And mao dapat na imong confidence, worthy ba ka i-follow nga leader? Worthy ba ka nga naga-preach sa word ni God? Gina-obey ba nimo or ang imuha bang gina-preach, imuha nang gina-practice? Di ba? So, mo na no nga be imitators of me niya na si Paul.
because I am only telling you what I have done in my life. So dili pud ta pwede nga makaingon ka nga mag life group mo. Nya ako wala ko mag life group. Wala na ako na nahimo. Mag discipleship mo. Kunya ako mismo wala ko naga-discipleship. Parisi ko ana sa inyo ha. That's why pwede ko ninyo imitate ana nga mga area as I follow Christ. Dili pud ko mo challenge sa inyo og giving kung wala ko gahatag. Dili pud ko mo ingon sa inyo nga i-love nimo inyong wife nga wala na ako ginalove akong wife. Dili na ako pwede ingon ninyo sa inyo nga i-discipline ninyo inyong anak nga wala ko ga-discipline sa akong anak. Dili pud ko moingon sa inyo nga mag-mission mo nya ako wala ko ga-mission, wala ko ga-reach out. Di po ko moingon sa inyo nga isangyaw ninyo ang gospel, wala ko ga-share og gospel, wala na ako na nahimo. So, di po ko moingon sa inyo nga i-reach out po nato ang mga nasa prisuhan nga ako wala na ako naghihimo. So, nahimo kong hypocrite. That's why I have confidence nga mosulti po sa inyo nga you can follow me as I follow the example of Christ. Nakuha ninyo. So, mao na, daghan kayo nga pwede po ninyo i-follow sa ako as I follow Christ. Amen? So, diri, now, kani nga yang gingon diri ni Paul nga be imitators of me because I am telling you what I have done in my life. Kini siya nga verse sa Matthew 6 1 Corinthians 11 verse 1. Kini nga verse is in context dito sa ato ang gi-share kagahapon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 31 no nga wala kay laing glorify. Whatever you do, niya naman siya dito si Paul, whatever you do, whether eating or drinking, whatever niya na siya diya, maski unsa pa na imong gihimo, do it for the glory of God. So, pasabot na in this context, nga tanan nimo nga ginahimo is you're doing it for the glory of God. Sa verse 31, i-imitate ko ninyo, ana. O niyang pasabot ni Paul. Kay tanan akong ginahimo, I'm doing it for the glory of God. Kana po dapat inyong imitate sa ako nga do it for the glory of God. Whatever you do, mapakaon, mapadrinking, you do it for the glory of God. Tama? And in this context also, ang iyang gi-connect niya nga be imitators of me as I imitators of Christ. Nga na siya. In this context, na niya naman siya dito nga na he deny himself in order for them nga ma-save ang tanan. So pasabot nga, you imitate me how I deny myself para maluwas ang mga tao. So, mo na ang iyang gina-emphasize din eh. And of course, ang desire ni Paul is mag-build og church. So, you imitate. You imitate me. Kaya wala man tayo laing desire. I'm building church man pod. Naman tayo mga churches na mga na-establish. Kamo church naman, wala man ko laing desire is to build you up, mag-grow mo, mag-mature mo tanan. No, isa pod ni siya ang reason nga nung naapod tay morning devotional. Of course, ang church kamo kita is ma-build up. So imitate mi ninyo ani nga area. Nga wala mo lang desire is ma-build up ang church and denying himself to save others and at the same time doing everything for the glory of God, then you imitate me. Amen. Kung wa pud ka nagahimo lang ka just for the glory of yourself, just for you na musikat ka, do not imitate that person. And if you are living just only for your sin, you don't deny your sin, you don't deny yourself, you're living for your sin, not for you're living for yourself, not for others, dili jud ka angay nga awaton. Nakuha na to. And of course, kung wala kay laing desire not to build up the church, is just to build your own kingdom, ikaw lang, sarili lang nimo pangalan, ang mabuild, dili pud ka angay nga imitate. Nakuha na to. So, it doesn't mean na, oy, perfect na ko, angay na ko ninyo i-imitate. No. As long as naningkamot ka, nga mahimong murag like Christ-likeness, angay jud ka nga awaton kay ngano man maski na kay mga mali pero naningkamot ka nga magbag-o, naningkamot pa
nanginingkamot ka to become like Christ, then angay jud ka nga awaton. No? Kay basig mo ingon mo ba nga, kailangan sa ako mapastor para mo ingon mo sa ako nga i-imitate ko ninyo. No. As long as naningkamot mo nga mabag-o adlaw-adlaw. Mamali man ka pero naningkamot ka to become like Christ, you're worthy to be imitated. Diya ba gingon niya diri sa kuan ni Paul diri sa Philippians 3 verse 12. Inyo na lang ni kuan, now that I have already obtained it or have already become perfect, but yan ko niya, not, yan naman siya, di ba? Not that I have already obtained it or have already become perfect. Dili nga na perfect na ko. Dili na reach out na nako ang maturity. Dili nga na, wala niya gingon nga na perfect na siya. Wala na siya ningon nga mature na kayo siya. Ang sayang gingon na, diha, but I press on so that I may lay hold of that which also I was laid hold by Christ Jesus Christ. Ga-press on siya ba? Gabago siya adlaw-adlaw. Wala niya gingon diha nga, be imitators of me, kay perfect na ko. No. Be imitators of me as I imitate Christ. Sabot nga, ikaw, dili man ka perfect, pero ikaw mismo ga-imitate jud ka sa Ginoo every day. I'm seeking to follow Jesus' example daily sa imong kinabuhi. So, you can follow me as I still seeking to follow the footstep of Jesus Christ. No? I am walking to His footstep. You can walk in my footstep also. No, ako, tagahan pa man kay kog ka ng kailangan bag-uhon sa akong kinabuhi. Pero, every day, I am seeking the example of Jesus Christ sa akong kinabuhi. Wala din ko laing focus sa akong life is ma-follow na ako ang example ni Jesus Christ, the way He humble down, the way He forgive, the way He take care of His disciples, the way He had compassion sa lost, the way He handle His finances, no, nga wala no, di ba, nga na siya, unsa may masulti ninyo, bahin aning taxes, nga na sila, saya, give to Caesar what is for Caesar. So, maging faithful ta sa atong taxes pod, maging faithful ta sa atong giving sa Ginoo, sa atong tithes and offering. And kana nga ako ang ginapaningkamutan pod, no, nga ma-achieve sa ako ang kinabuhi. Press on to perfection. No, adlaw-adlaw gusto jud ka magbago, usahay makapamalikas baka, usahay mag-init pa imong ulo, but still you are pressing on. Every day ba naningkamot ka ba nga maliwat jud ka kang Kristo? Like for example, Jesus Christ, grabe ang iyang compassion sa naisala. Kay gipasaylo niya tong babae nga nag-commit og immorality, and iyang gingon diha, go and sin no more. Ana ba nga mga compassion ba, dili ka mo judge of people, di ba? Then kana ba nga heart Lord, tagi jud ko ana nga heart Lord, liwat nimo. Kay murag maulaw pa man siguro tanong yung follow me. O niya imong baba di sa inyong balay, ang imong baba sa imong bana, sa imong asawa, makitaan sa mga disciple nimo. Mao na akong ipalaw, pastor. Mao na akong ipalaw, leader. Mao na akong ipalaw, ako ang mentor. Oh, sige daw. No. That's why you cannot, if dili na nimo masulti nga imitators of me, imitate me, you are not fit to guide as a leader. Kinsa man nilang ipalaw. Dili daw ka fit nga mo guide as a leader kung dili pa ka angay nga i-follow sa mga leaders under you. Mao na nga makita ninyo, dili ka tagan pa ni Lord og mga leaders nga i-entrust sa imo ang mga wala lang ano man, maisulti na ba ninyo sa inyong private life? Kamong mga mag-asawa, kamong mga ulitawo, sulti ba na ninyo nga you follow me? Kumusta man ka sa imong pag-forgive? Kamusta man ka sa humility? Then,
If dili daw ta ana makasulti, you are not fit to guide anyone and become the elders of the church. You are not fit also to preach the word of God. Dili ka fit. Mo na nga dili ta basta-basta mo pa-share og healing the heart sa RW. Ngano man, you are not fit kung dili ka forgive. Di ka kabalo mo forgive sa imong bana or asawa. Pwede ta maka-share, pa-share sa inyo sa inyong finances, ngano man. You're practicing it. So what you preach there, we follow. Ngano man, we believe na imo nang gi-apply. Mo na daghan kay tag mga topic, pwede ta mo share diha sa Sunday service o maski unsa, pero careful pud ko nga ako ang i-share is ako nang gi-apply. Humility, maka-apply ta. Fear of the Lord, maka-apply pud ta. So dili ko mo share dito fear of the Lord nga dili na ko gi-apply. Ngano man, before ko gihatagan ni Lord of wisdom, nauna na ang fear of the Lord. Dili ta pwede diha mag preach of overcoming fear. Pero ikaw mismo dili ka fearful gyapon ka. So dili na siya pwede. You are not fit to preach if you don't say or you do not practice what you preach. Amen. Then niabot siya diri sa verse 2. Gusto niya i-address ang mga nagsulat sa iya concerning someone na nagsulat sa iya sa lugar sa babae ug lalaki sa simbahan. Lugar sa babae ug lalaki sa simbahan. In verse 2, now I praise you because you remember me in everything and hold firmly to the traditions just as I delivered them to you. So nag-talk siya karon about sa mga traditions before sa ilang church. And nahimo na karong word ni God, karong New Testament, nahimo na siyang word karon. Before wala ni nahimong word kini nga tradition. Kay wikuan lang ni, nahimo lang ni siya nga tradition nila. And karon ginabasa na nato, sama ani karon, nabasa na nato karon, nasulat, nahimong word ni God. I want you to understand, yan na siya diri, that Christ is the head of every man. And the man is the head of the woman. And God is the head of Christ. So, ang order is si God. Under kay God is si Jesus Christ. Then, under kay Jesus Christ is ang man. And under sa man is the woman. Mo ni ang order sa creation. Nakuha ninyo? Ang si Jesus and si God is equal. But si Jesus Christ is submitted to the Father, si God. Same sa ato ang man and woman is created equally. Equal siya in the eyes of God. But ang order sa submission, especially sa church, is ang babae is under siya sa man. Nasabtan ninyo? And in this connection, as a symbol nga ang babae is under siya sa man or nagasubmit siya sa man sa church, mo na nga mugamit og bilo ang babae. Mabita na no, makita ninyo sa mga other churches na mga kaabag o kanang kwan. Ang mga babae na sila bilo silang ulo. Pero kana diay nga bilo, it is a symbol nga ikaw nga babae nagasubmit ka sa authority sa lalaki, especially sa church. Kuha ninyo. Then iyang gingon sa verse 4, every man who has something on his head while praying or prophesying disgraces his head. So sa may pasabot ani, kinsa man day ang head sa man, si Christ, tama? Every time daw nga i-dili nimo i-cover nimo ang head nimo. Kinsa man nimo ang head, si Jesus Christ, tama? Ang lalaki. Every time na mo pray ka and mag-prophesy ka nga i-cover daw nimo ang imong head, si Jesus Christ.
You are bringing disgrace to your head, si Jesus Christ. Kinsa ang head na to? Si Christ. Tama ang lalaki? Kinsa ang head sa babae? Ang lalaki. Nakuha na to. So when you pray, ang lalaki, kailangan yun diyan nimo i-uncover si Jesus Christ as your head. O bitaw na nga, i-acknowledge yun na nimo siya. In the name of Jesus Christ. Dili pwede nga dili nimo i-acknowledge nga naman, you're bringing disgrace sa imong head. Nakuha na to. Pero ang babae niya na siya diya, verse 5, but every woman who has her head uncovered while praying or prophesying disgraces her head, for she is one and the same as the woman whose head is shaved. So kung ang woman daw dili niya i-acknowledge ang man as the head, or he uncovered or used that veil while praying and prophesying, he is a disgrace sa head, sa man. Like a woman who shaved his head. No, you are a disgrace daw sa man sa church kung ikaw daw nga babae, dili daw ka mo cover sa ibong head using that veil when you are praying and prophesying. Mura nimo gina-emphasize sa church ba nga mas hawd ko aning mga pastor din ni sa church. Dili ko mo submit sa authority aning mga people din ni sa church nga lalaki. Kay wala man nimo gi-cover ang imong ulo. Mamanang iyahang kwan, mamanang pasabot din ni Paul. For a man, yan na siya diri, asa na ta? For if a woman does not cover her head, let her also have her hair cut off. Kung dili daw ganahan ang babae, nga mo cover sa iyang head, ipaputol na lang po daw niya ang iyang buhok. Yan na siya diri. But if it is disgraceful for a woman to have her hair cut, so dili di ay angay sa babae ang magpaputol og buhok. Kanang gamay og buhok ba? Dili di na siya angay sa babae ang magpaputol og buhok. It is a disgraceful for a woman to have her hair cut off. Nga na siya dire. Or head shaved. O magpaupaw daw, disgrace daw siya for a woman. So you need to cover daw your head. Kung sa may mo cover sa imong head, buhok, and veil. Nakuha na to. In verse 7, for a man ought not to have his head covered. Ang man daw, dili daw angay i-cover ang head. At the same time, mimuha pong ulo. Dili po daw dapat angay i-cover. Since he is the image and glory of God. But the woman is the glory of man. So ang glory ni God, nagmanifest siya sa lalaki, sa man, sa tuwa. Pasabot nga, kita nga man nagrepresenta sa likeness and supremacy sa Ginoo in the church na context. So ang glory daw sa man nagmanifest pod sa babae. Oh. Na ganing ilang ingon nga tanawa ang imong asawa magrepresent na sa imuha nga husband. So ang reason yan na siya diya. For man does not originate from woman. Ang man daw, wala siya nag-originate sa woman, but woman from that man. So ang reason nga nung kailangan nga i-acknowledge nimo ang authority sa man is ikaw daw nga babae, gikan ka sa man. Nakuha na to? So man is to be supreme in the church and in the home. Nakuha na to. In verse 9, for indeed a man was not created for the woman's sake, but woman for the man's sake. Si Adam is not to be helpmate of Eve. Wala gi-create ni God si Adam para mahimong helpmate ni Eve. Tama? Si Eve ang gi-create
para i-help niya si Adam. Nakuha na to? Tabangan niya si Adam. So si Adam karon na di ay siya ministry. Unsa man ang iyang ministry? Na siya ministry from God. Kay si God gihimo ni Adam. Si God gihimo niya si Adam. So ang ministry ni Adam is from God. Nakuha ninyo? So karon si God gihimo niya si Adam, unya si Adam gikuhaan siya og bukog para himuon si Eve. So ang ministry karon sa babae is for the man. Mo na nga dili ka pwede i-overpower nimo imuhang bana. Nakuha ninyo? Umaya gingon diha. For indeed a man was created for the woman's sake, but for the man's sake. Yan na siya diha. Ang babae gi-create siya for the man. Indeed, a man was not created for the woman's sake. Yan na siya diha. But woman for the man's sake. Okay? So, woman will serve the man in fulfilling his ministry from God. So, ikaw dapat nga babae, mag-serve ka sa imuhang bana in fulfilling his ministry from God. Same po na sa church, kamo nga mga babae, you will serve the man nga gibutang didto sa church para ma-fulfill ka na nga ministry nga gihatag ni Lord diha sa man. Nakuha ninyo? That's why, kung ang babae is ginaserbihan sa lalaki in fulfilling sa ministry sa babae, contradiction ni sa word ni God. Ang lalaki man dapat ang naay gihatagan og ministry sa Ginoo, and ang babae ang mutabang para ma-fulfill ka na nga ministry sa lalaki. Amen? So the ministry of the man is for Christ, while the ministry of the woman is for the man's sake. Nakuha na to? Therefore, in verse 10, the woman ought to have a symbol of authority on her head. So, ang babae daw dapat na symbol. Unsa man ang symbol? Veil on her head because of the angels. Ngano gibanggit man din ni Paul because of the angels. So, in relation to ang gi-mention diri, the woman ought to have a symbol of authority on her head, a veil, and kini, kung dili daw ka mo gamit ani, it's a sign that you are rebelling against the above authority above you, kanang authority above you nga gi-install ni Lord. So mo na yang pasabot, no? Then in this connection, na siya diha, there are angels diay. Kaya mangingon diri. Therefore the woman ought to have a symbol of authority in her head because of the angels. So ano ningon man siya because of the angels? Niya na siya diri, naaji mga angels and evil spirit nagawat sa ato sa church. Naaji sila, gatanaw na sila. And ningon diri, nganong ni-speak siya angel si Paul, ngano man, ang rebellion manggod, ang first nga rebellion was manifested by angels when Lucifer rebel against authority. So mo na nag-mention diri si Paul because of the angels. Na yung mga angels gatanaw sa imo diha, even evil spirits. Kay ang mga angels di ay ang mga naadi ay mga nagmanifest di ay ang spirit of rebellion dito sa mga angels when Lucifer rebel against the authority dito sa langit. So ang mga angels ang nakakita sa rebellion, they seen it in heaven, and they don't want to see it in the church at the same time sa inyong balay. Nakuha ninyo? And they don't want to see it again to the woman. Dili mo na nag-ingon diri si Paul, and because of the angels, naay gabantay po sa inyo nga angels diha sa inyo ang balay o sa simbahan,
And dili daw nila gusto kay sila may una naka-witness aning spirit of rebellion dito sa heaven katong si Lucifer nag-rebel siya against the authority, dili nila gusto ma-witness na pud nagbalik sa inyuha sa balay o sa church. Pinaagi sa asa? Pinaagi sa dili nimo pag-submit sa imuhang bana, sa authority sa imuhang bana. Nakuha ninyo? Mao na nga be submissive to your husband at the same time to the man of God nga gibutang sa Ginoo sa church. Naba mo diya? The moment ang babae dili mag-submit sa iyang husband and even sa mga authority above her sa church, she is exposing herself to the enemy, to the spirit of rebellion, to possess her, that can ruin her and destroy her life and her family. So the moment di ay naay spirit of rebellion sa babae, gina-expose daw nimo ang imuhang sarili sa spirit of rebellion. And nakabaluman mo kung giunsa si Lucifer. Gipalayas siya sa heaven, so makita ninyo ang inyong balay dili maka-experience og heaven kung naa ang spirit of rebellion sa babae, kanang magsupak-supak, mas isok pa ka sa imong bana, kanang dili ka mo submit sa authority sa lalaki, mahel jud ng inyong balay. Kay ngano man gi-welcome man nimong spirit of rebellion. Unya ang spirit baya sa demonyo will destroy you. Magtingala ka, no? Mahel jud ang imong health, mahel tanan sa inyong finances, problema tanan ngano man, kinsa ang problema? Babae. Na spirit of rebellion. O panainungdan sa uban nga church. Na yung mga babae nga mga part sa no, mag-create og division nga na spirit of rebellion sa church. Dili man mo submit ang babae sa leadership sa lalaki. Amen? Yan din dere 1 Corinthians 11 verse 11. However, yan na siya diya. In the Lord, neither woman independent of man, nor is man independent of woman. So pasabot nga kinahanglan nato ang matag-usa. Dili pasabot na dili na kailangan ng babae. In verse 12, for as the woman originates from the man. Tama, no? Gikan jud ang babae sa lalaki. So also the man has his birth through woman. Yes, nigikan man ang lalaki sa babae, pero ang lalaki natawo man kagikan sa babae. Tama? Tinuod nga gikan ang babae sa bukog ni Adam, pero ako natawo mapud ko gikan sa babae sa kuang mama. Tama? So murag parehas ra jud nga kailangan din nato ang matag-usa. Dili nimo pwede i-disregard ang babae. So niya na siya diya, and also the man has his birth through the woman, and all things originate from God. So kita tanan gikan sa Ginoo. So naadi balance that we need also woman in every ministry sa church. Like naay mga mahimo ang babae nga dili mahimo sa lalaki. O sama ning ato ang mga nagahimo og data, kung kami pasulaton pud na ninyo anang mga data, murag maglisod kanang murag dugay kay may makahuman anang mga data. Paymo na mo among asawa pag-abot sa data. Yan na. Pag-abot sa decoration na atay mga babae nga in charge sa decoration. Sila July. And naapoy mga babae nga in charge sa coordinator, maayo sila mo coordinate. And at the same time, naapoy mga babae nga in charge sa ushering. Lain man po kayo no, ang lalaki ang in charge sa usher. No, ingon ani yung makeup ha, dere pula inyong lips tapos ingon ani. No, murag naay mga strength pod ang babae nga kinahanglan nato. Dili nato sila pwede disregard. But in order sa iyang submission, naayod ang submission niya sa lalaki.
Ako na to sa balay dili nimo pwede ipagbolang bala or walang bisa imo ang asawa, no? Kay naay mga magkagahapon na magsakit man ang likod sa akong asawa. Ngunya, naay ubo ako ang anak. Ingon ng doktor, asa nimo ni nakuha ana siya. Pwede ni sa abog nga room. Sa to pa abog na among room. Nya dili man makalimpyo akong asawa, ako'y naglimpyo. Limpyo ana, yung magpilo, tanggal sa bedsheet ana ko. Maujud niyang himuunon dapat jud sa babae. Kay kang ako alang murag pahim ako na lang mo share ugma, ikaw ra limpyo, murag niya ana good. Pero kung palimpyuhon ko nimo kwarto isa-isa, pangitao nimo mga agiw diha, baluton na ako ang kwan. Pero nahuman man ako pag abot sa hapon pero na akong pahilot sa akong likod, daghan na kay kag bation sa imong lawas nga gamay lang gud nga trabaho agud sa kanang limpyo sa kwarto god, mayana no. So naa jud ay mga strength ang babae nga need sa lalaki. Ako na to. So even sa CR, mahayo kay na sila maglimpyo sa CR, mga babae. No? So naay mga strength ang mga babae nga need yun nato, naay balance. Ako na to. I'm talking only here sa submission. No, nga ang submission sa authority above you. Na kailangan jud ka mo submit ka sa bana nimo at the same time sa mga authority above you sa church, which is ang lalaki man sa to ako naman po'y mga elders po nga lalaki. And dire no both we are needed by the Lord. Kita kailangan jud ta sa Ginoo para ma-fulfill niya ang iyang plan dinhi sa yuta. So think of it, no? Then iyang mo dire. We need to think of it from a human standpoint. Niya naman siya dire, judge for yourself. Tanawa ni siya, sabton ni mo ni in a human standpoint. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? Yan na siya diya. Proper ba sa babae? Nga mugampo siya, nga garbildi siya sa iyang bana o sa authority above us? Or literal po ni, nga is it proper nga nagaampo ni sila sa church nga walay tabon ng ilang mga ulo? Mo na yang ginaingon. Bantog na makita na ko ba? Kung mutanaw mo sa mga Passion of Christ, especially sa New Testament, dili ka makakita ditong mga minyo nga naka-expose ang ilang buhok. Magtabon sila ba? Na sila veil silang ulo. Ano man, it's a sign diay nga wala mi nagarebildi sa amuang bana. Kung wala po mi nagarebildi above authority sa gibutang dinhi sa church sa Ginoo. Judge for yourself. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? Does not even nature itself teach you that if a man has a long hair, it is a dishonor to him? Dishonor diay to him ang magpataas po og buhok ang lalaki. Oh. Nakuha ninyo? Bantog ra na one time na may bisita nga pastor siya gikag Manila. Namon ko'y kauban nga long hair. Gisita niya tong pastor na akong kauban. Ngano daw long hair siya? Ngano nagpa-long hair siya? We are talking here sa New Covenant na niya, New Testament na ta. Dili ni sa Old Testament. Nasulat ni before, tradition lang ni. Karon nasulat na ni for us nga basahon na to. Pamayang gingon diya. But if a woman has long hair, it is a glory to her. Dungag ni sa iyang kagwapa ang pagkataas sa imong buhok. Tama? If a woman has long hair, it is a glory to her, for her hair is given to her for a covering. Ang imong buhok daw, gigatag sa imo as a covering sa imong buhok. Nganong upawan man na nimo? It will add glory, it will add beauty sa imuha kung taas kay kag buhok. Mo na kang asawa na siya lang. Apotol ko buhok na ko. Ana siya. Nabasahan man na ako niya ako sa gingnan lang. Kaya nagpaputulog buhok.
Kay it is a glory for you di ay, and it will add beauty pud sa imo ha kung taas kay kag buhok. Then, so klaro na? So, pero daghan kayong mga arguments regarding this matter. Pastor, kailangan may magsuot og veil padulong sa simbahan. Walay problema kung magsuot mo og veil sa simbahan. Mao may gingon sa Bible nga we need a woman magsuot daw mo og veil kumuadto mo church to acknowledge your authority above the submission of your to emphasize nga wala jud ka rebel against the authority, then at the same time sa imuhang bana. But daghan daw arguments regarding this, especially karon murag di naman nimong pasuot ang mga people ug ingon ni padulong sa church. Mao may gingon niya diri. But if one is inclined to be conscientious, no, dili na ta mag-argue ani ana siya. We have no other practice niya na si Paul, wala mi laing practice na gina-apply na namo ni sa asa sa church sa Ginoo. Mamayang gingon diri sa verse 16. Mao na nga importante pod kung wala man kag-avail, no? Ora po niya akong gipangayo nga wisdom sa Holy Spirit kay word man ni sa Ginoo. Word man jud ni sa Ginoo, nangayo jud kog kuan ni Lord, ana ko ba? Ani nga context Lord, ana ko. Katagi kog wisdom ani. Kay dili man pud nato ni ma-push ang mga people mosuot og veil pag-abot sa simbahan. Pero ang akong gi-pray sa Ginoo, tabangan tanan nga mga babae sa church nga mo submit sa authority sa ilang husband at the same time sa authority diri sa simbahan. Kung wala man mo nakasuot og veil padulong sa simbahan, as long as ang inyong kasing-kasing is always submitted sa authority sa inyong husband, at the same time, authority sa mga leaders, sa inyong elders sa church, which is ang inyong pastor, o may butang diha nga elder. Hopod na ang kuan, hopod na ang always na ako gina-remind kay Anjin. Naay suggestion ng akong wife regarding sa mga dagan sa church, igo ra na siya mo suggest. Pero pag suggest niya, dili dayon ko mo decide. Mangayo ko ana sa akong head, which is si Christ, Holy Spirit. No? I-lead ko kung tama ba ning gi-suggest sa akong asawa. If kung tama, Lord, ikaw magmaterialize. Ikaw mag-push ani nga mga events. Ikaw ang matuman ani. Pero kung ang decision nimo as a head nakabase lang sa gi-decide sa imong asawa, it is a disgrace nga wala nimo gi-honor ang imong head. Sabta na to. That's why importante sa tuwa ma-practice man nimo o dili kining pagbutang og veil sa ulo. Importante ang imong submission sa imong bana and submission sa mga leaders above us. Amen? Especially ang mga lalaki na leader. So, padulong ta sa another subject. Verse 17. But in giving this instruction, yan na siya, I do not praise you because you come together not for the better but for the worse. So, sa paghatag na ako ni nga instruction, yan na siya diya, wala ko nalipay nga nagtapok mo for the better. Ang naitabo, nagtapok mo for the worse naman o, nagbulag-bulag naman mo. Kaya in verse 18 yan na siya, for in this first place, when you come together as a church, I hear that division exists among you. Nadunggan ako nga sa inyong pagtapok-tapok, naay division sa inyo ha. Naay dili pag sinabtanay ba sa pulong. Wala nagkasinabot sa veil, wala nagkasinabot sa eating, sa drinking. Nananoy division.
sa matag usa sa ila sa church sa Corinth. And in part, I believe it. Tuod jud ko na siya. Kay naa jud division sa inyo ha. Para dili ko sold out nga 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 nagtuo ko 100% ani ana siya. Pero na ako'y nadunggan nga naay division sa inyong panagtapok-tapok. Then in verse 19, yan na siya. For there must also be factions among you. So naa jud di ay division sa church. Naa di ay dili nimo masabtan. For example, nagasimba ka. Like katong mga previous na naitabo sa tuwa, no, nga sa amo nga nagkaroon og division sa church. So i-allow di ay ning division sa church, nga na siya. For there must be factions, there must be divisions among you, so that those who are approved may become evident among you. So naadi ay misunderstanding sa church, naadi ay pagbulag-bulag sa church, para kung kinsa daw ang approved sa Ginoo, mo'y mulungtad, mo'y mugawas. Bantog ra na ay panagbulag, para tan-awon kung kinsa jud ang mo lungtad. Kung kinsa jud ang approve sa Ginoo. So dili day ka mahadlok kung naay division sa church. Like for example, naay ni Hawa sa church. Sige, allow na nimo. Kay kung tinuod ng iyang gituuhan, i-approve siya sa Ginoo. Ipagawa. Ani no? Like for example, mura man gud taog kanang bato gani nga giayag, kanang gikuan ba kanang sa mga magkuha og gold ba ana. Mura tag ingon ana ba daghan. So naay mga may naikuan, naay separation nga may tabo from bato, tapos mukalit lang sulpot, mukalit lang gawas ang pure, ang gold. Ingon ana di ay naay mga conflict sa church para ang pure nga metal o ang pure nga mga disciple mo'y musulpot, mo'y mo-recognize sa Ginoo ang mga pure nga disciple. Ang magpabilin sa baba, ang magpabilin is katong dili pure. Nakuha ninyo? So karon, mao day reason nganong naay division. Dili ka kasabot, di ka kasabot sa pulong. Na kuan nya naapod kay gusto nga ipakita, naapod kay gusto tinuuhan. So gi-approve, gi-allow di ay ni Lord nga naay shaking para ang pure nga metal mo gawas, ang pure nga disciple mo may mo gawas murag gold and silver. Amen? Kung walay shaking ang bato, wala iagig bulmil, wala gibuak, wala gibroken, wala di mo gawas nga gold. Nara siya sa bato. And praise God karon nahinay nagawas na ang gold nato. Ngano man hinay-hinay gina-purify man ta ni Lord. Ginapagawas niya ang batasan nga maayo sa tuang kinabuhi. Napa mo diha? So therefore, when you meet together, it is not to eat. So dire na pud ta. Kato lain man tong subject concerning dire na mod sa Lord's Supper. Therefore, when you meet together, it is not to eat the Lord's Supper. So may pasabot ani sa kuan sa nga word. Dahil manggod na sila kultura, kostumbre nga kung mag-bread breaking sila, before sila mukaon, before sila mag-bread breaking, na sila kuan ba before or after ana. Basta during bread breaking, naapod sila kostumbre mangaon sama sa ato ba magtapok ta mangaon. Yan na. Nayuban daw, dili na mo apilog pagkaon. Kay nangaon na silang balay, tapos ipahambog pa ang iyang ang gikaon sa ilang balay. Nga na ang point niya diri nga therefore when you meet together, it's not to eat the Lord's Supper niya na siya diri na nikaon na sa balay. Ang worst ani, dili daw kakabalo mo share sa imong pagkaon sa imong mga brethren para makatilaw man lang daw katong mga kauban nimo nga brethren nga wala katilaw-an ang imong ginakaon. Tapos useless daw ang imong pag-apil sa bread breaking kung naa kay ingon ana nga batasan. Kanang imuha lang sarili mong ginaisip and
nagaisip lang ka for your own food. O nga, thank you Lord kay na nag-participate ang tanan. Dili nga naamoy amot-amot sa inyong grupo, ikaw wala pud ka nag-participate kay imo ang ginaisip, ang imo ang iamot, ikaon na lang nimo Jollibee, busog pa ka, pero ni-appeal ka sa fellowship. Ana no? Tapos picture-picture pa ka sa imong gikaon, gipicturean nimo. So ginapakita nimo nga murag walay pagkaon, wala ako ray maka-afford ani nga pagkaon, ni-appeal pa kag bread breaking. Mo na yung ginapasabot dinhi. Mga dili dapat daw na nimo himuon. No. And gaisip lang di ka sa imong sarili, wala kag kabalo mo share. So as a part sa body ni Christ, kailangan jud ay no nga pag-abot ani sa fellowship, no? Dili ka magdinalo. Kaya uban, amot na pud ko pud. Pero sa inom tong una kusog mo amot. Pero sa inom pud tong una di dili ka kabalo gyapon mo amot, nadala gyapon nimo sa Ginoo. Buhi-buhi lang ba? Katong gasyabo ka, sulusulo ra ka mo syabo. Nadala gyapon na nimo diri mura kag unbeliever gyapon, sulusulo gyapon ka. Sulusulo kag syabo, kusog kay ka, pero kusog kay ka makisuyop. Kung wa na kay kwarta, kusog kay ka makisuyop. Nga na ba? Simple na diri. Kusog kay ka mukaon kung ikaw ra usa. Nya kung wala na kay makaon, kusog gyapon ka makikaon sa grupo. Maski wa na kay dala-dala. Oh. I pray magrepent na tani. No? Nga muamot jud mo. Ngano man para pud na i-bless inyong brethren. Oh. Naba mo diya. Kaway-kaway sa way gaamot diya. Kanang wala ga participate ba. Pero kusog mo kaon. Oh. Kusog pa jud mo balot ingon ni Pastor Lloyd. May lang si Pastor Lloyd kay lamaw ra yang ginabalot. No? Kusog balot daw ang uban. Oh. What? Nga na siya diri sa verse 22. What? Basahon ninyo nga naman, what? What? Nga na siya. Do you not have houses in which to eat and drink? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? Oh. Nakakay mga balay, dihar kagakaon. Oh. Tapos, every time daw na nimo, like for example, na siya daw, do you despise the church of God and shame those who have nothing? Mo nalikayan pod ninyo kana ganing magsige mo picture sa inyong pagkaon unya i-post ninyo dinhi sa ato ang GC. Pero karon na natay verse ani. Mo na ginabadlong yun ako ni akong asawa. Ayo yun na picture sa atong sudan ba? Ana ko siya maski mukaon mig restaurant. Kinilagay mga babae before ka mo kaon, gutom na gani, picturean sa ang Diyos lang ha, picturean sa pagkaon, picturean si ani, gutom na kay ka, hinagog ana. Tapos picturean na pud kamong tulo, ana, okay lang siguro kaming tulo kay nag-dinner para ay nag-lunch or nagkaon miyang pamilya to be an example nga i-follow po ninyo nga hatagan po ninyo time ang family. Pero ako dili ko mo agree anang picture-picturean ng pagkaon tapos i-post may ana good. Ngano man niya na siya diri oh. Do you despise the church of God and shame those who have nothing? Mura daw nimo ginapakita sa mga tao nga dili makapalit anang imong gikaon. Mura ginahatagan nimo sila shame ba? Na murag magkaroon na no sila self-pity ni may pa ni sila makakaon og ingon ana. Unya ako body bayata ni Lord. Dili daw dapat ta maghatag og ingon ana nga feeling sa atoang mga co-believers. Kanang ipamukha nimo sila ba nga mura na mo? Mura ganing makaingon ka sana all ana daw si Niliano sana all no makasana all na lang daw ka unya murag feel nimo murag di ba ko anak sa Ginoo nga dili na ko kapalit pug ingon nanay nga na dili na dapat nimo himuon naba mo diya pero kaniyong ka ba nga unsa naman ko mo mura kang nagpicture ba nga oh para sa inyo ha mga pasdupa murag mga ana gani ka no lain ra ba ana no so magbag-uta tanan no kay naa naman ni nga verse gihatag sa tua no
and shame those who have nothing. Oh. Di nga na, nikaon na gani kasi yung balay. Dili lagi ka nikaon na. Mana ka manguta na. Nikaon ako pa, si Jollibee manggugugod. Kanay kuan ba? Ipahambog pa nimo sa ato ang fellowship mo gikaon. Ayahay, mo ana po ng uban. Ayahay, ana po ng uban. So, ali ka kabalo nga you are ashamed. No? Kauaw ra ka, part ka sa body ni Lord, pero makasarili ka. Amen? May padi ka mo tingog na lang. Gutom na ko pas, nakaon na lang ko sa balay. Ay, nagstorya lain. Pero kung may mo pa ka, grabe kayong carbonara dito, grabe kayong litson manggod. Kana gani magpambog-hambog pa kasi magkakaon. Tapos ipamukha na lang nimo nga di mi makakaon ana, muging ana gani. So kani yang gingon diri. What shall I say to you? Unsa man ako masulti sa inyo ana na si Paul? Malipay ba ko ninyo? Ngayon na nagbatasan? Shall I praise you? Nga na siya. In this, I will not praise you. Wa ko nalipay sa inyong mga batasan. Kamo nga mga dalo. Sarili lang ninyo ginaisip. Di mo kabalo makig-fellowship. Iya, pila-apil pa mo bread breaking. Fellowship man ang bread breaking. Amen. Ato ang istoryano niya. So, do not act or show in the church that our brothers feel small in the church. Even ka nang, tagan kay kong kwarta, may aning ana, kuya kaluoy ra man namo, wa ko'y kwarta, may ana, no? O kanang, ipa-feel ni mo ba nga, daghan kay ka, gingon ani, kanang grabe ka abundansya, yes, okay man na siya, pero dili ni mo na dapat ipanghambog. Okay yun nang i-bless ka ni Lord, pero dili ni mo pwede ipanghambog sa brethren na to. Ngano man, naay katanaw sa imo ha, nga mo na niya na si Paul, I will not praise you kana inyong mga batasang ingon na. Kabalo ba ka unsay i-praise nato sa church katong mga humble. Oh. Dili katong mga hambog. Naba mo diya. Verse 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Si Paul nahimo niya ning revelation asa niya gikan? I received from the Lord, ako ning gi-deliver sa inyo. Ana siya diya. That the Lord Jesus in the night which he was betrayed took the bread. No? So, si Paul na siya revelation from the Lord na iyang gitudlo sa mga Corinthians. Nga unsa man nga dapat nila ni i-practice. Kini nga practice gi-institute ni Jesus Christ, gisugdan ni Jesus Christ katong time nga before siya nga kuan katong time nga gibetray siya, before the night nga gibetray si Jesus Christ, yaning gi-institute kini nga teaching, no? He took the bread, unsa man ang iyang bread symbolize sa iyang body, tama? Ang iyang body na broken. Oh, nakuha na to. So again, ako ano yung klarohon ha sa to Ang body nga ang body niya na ba siya? He took the bread and break it. Tapos niya siya, this is my body. Kini nga body nako na broken. Asa man na broken ang body ni Lord? Wala pa na broken ato nga time sa cross. Na broken na siya dinhi sa yuta for 33 years. Dinhi sa yuta pasabot nga na broken siya sa iyang will. So pasabot nga when you partake the bread, na broken pud ka sa imong will, and ang will na nimo, ang will na sa Ginoo, ang matuman. Broken to do His will. So, the moment nga mga lawat di ay ta, no? And yang yun diya, in verse 24, when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is broken. It is for you, niya na siya, do this in remembrance of me. So, unsang na broken sa body ni Jesus Christ? Ang iyang will. Nakuha na to? Then, karon
ang body ni Jesus Christ is ang body nga wala gahimo lang sa iyang pagbuot, but ang pagbuot na sa Ginoo. While si Jesus Christ na dinhi sa yuta, ang iyang body, ang iyang bakba, ang iyang mata, ang iyang dalunggan, ang iyang tiil, ang iyang kamot, wala siya gadu sa iyang will, but gadu siya sa will sa Father. Nakuha na to. Then iyang gingon diha, do this in remembrance of me. Niya na siya diri. So pasabot nga himuon daw nimo ang bread breaking in remembrance of Jesus Christ. So do this anytime. Anytime pwede ka mo bread breaking. Wala schedule. No, you can once a week, twice a week, depende sa imo kung unsay ginalit po sa imo mag bread breaking ta. Kita first Sunday of the month dili na bawal. Wala scripture nakabutang adlaw-adlaw nimo imo ng bread breaking or adlaw-adlaw every Sunday nimo himo ng bread breaking. So dili mali ang atong ginahimo nga nag-decide ta na every first Sunday of the month ang ato ang bread breaking. We need to do it ang bread breaking in remembrance of Him. Unsa may remember nimo kang Jesus Christ nga na broken ang iyang will to do the will of the Father. So that's why when you partake sa bread, nangalawat ka, you are testifying. Naga-testify ka na broken na ko Lord sa kuang will and ang will na nimo ang matuman. Nakuha ninyo? And I want my body to do your will. So nakuha na ba ninyo na every time mangalawat ka, nag-testify ka nga Lord, starting today, I will do your will. Dili na ang ako ang will. Now Lord, ang akong baba, dili man ni nako ginado for your will. Ako ang will, patakan akong pamalikas. Now Lord, I submit to do your will. Ang akong baba, nga maka-bless, maka-heal sa uban. Nga akong mata, Lord, dili ni nagado sa imo ang will. Nga Lord, right now, akong i-offer sa imo to do your will nang akong basahon o dili na pornography, but ang pulong nimo na maka-edify o maka-encourage sa kuha. Amen? That's how you do the bread breaking. Not my will, but your will be done. Oh. In the same way, niya na siya diya. He took the cup also after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me as you drink it in remembrance of me. So, in the old covenant, no, ang blood is for the forgiveness lang sa sin. Tama? But there is a new, iya mag-ingon diya sa kuan sa Psalms, no, nga for the forgiveness of our sins. But now, ang blood sa new covenant, dili lang forgiveness sa ato ang sins, is to save us from sin. Sin has no power over us. Nakuha ninyo? Nga wala ang blood ni Jesus Christ karon is cleansing our hearts, cleansing our mind, cleansing the sin, no? And sin have no dominion over us. Mao na ang ultimate purpose sa blood ni Jesus Christ. Not only forgiveness sa atong sins, but sin has no dominion over us. Nga dili na ka maging alipin sa sin. Tunguna na forgive sila, pero pagtingala ka balik-balik ang ilang sin. But right now, na forgive ta sa atong sin, at the same time, wala na power ang sin over us. Mao na ang new covenant karon. This blood is the new covenant. Yan na siya diya. Karon, ang meaning to share or to fellowship in the blood of Christ is to share in His dying. Na, nga nakadiya, ano nga, si Jesus Christ, willing siya mamatay para mawala ang atong sala. When you drink the cup, willing pud ka mamatay kaysa magpadayon kag sala. Nakuha ninyo? Unsa tong una? Bread. Unsa tong if you eat this bread, you die to your will. Na broken ang iyang body, you die to your will. Na dili na nimo pagbuot. Ang blood speaks about dying, speak about
cleansing, nga wala na power ang sin sa tua. So ang pasabot ana, when you partake and drink on the cup, na siya diha, you are willing to die to sin. Nabi mo diha? So when you drink this cup, you are testifying that, Lord, I want to have the same attitude that you have towards sin. Nga gustuhon pa nimo mamatay kaysa magkasala. Lord, natagi ko ani nga heart nga liwat nimo, that I prefer to die than to sin. Murag mo yung ka ba nga, Lord, kuhaan na lang ko kaysa maimpyerno pa ko. Kuhaan na lang ko kaysa magpadayon ko ani nga sala. Every time di ay magdo ka sa bread breaking, dapat ingon ana ang imong attitude. Nga, Lord, I drink this cup, you die for my sin, and you prefer to die for my sin. I am declaring, Lord, I am testifying that I have the same attitude like you, nga you prefer to die than to sin. Amen? In verse 26, pamina mo niya, for as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He die. So, as often, yan na siya diya, no? So, dili pasabot nga, basta how many times nimo ginahimo? You proclaim daw until the Lord will come back. No? Until He come. So, kano sama nato ni himoon ang bread breaking hantod sa mubalik si Jesucristo, himuon nato ang bread breaking. Nakuha nato. Kini nga testimony nato nga, Lord, I am willing to die to myself and do your will. And Lord, I am willing to die to sin. I am willing, Lord, to follow you in your attitude in dying to sin. Kana dapat ang imuhang batasan when you do the bread breaking. So, by breaking the bread, we are testifying our desire also to die to sin and live to God. Okay? And to die to the world and live to God. Kini ang paminahan ninyo. Verse 27. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, minamo niya, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. So, ang cross manggod is na siya duha ka kamot. Na siya duha ka arm. Vertical and horizontal. Di ba ana ang cross? Nakuha ninyo? In the same way, now, there is a vertical nga fellowship, vertical and horizontal nga fellowship nga dapat nimo i-testify in breaking of the bread. Na ay vertical and horizontal nga fellowship nga dapat nimo i-testify when you do the bread breaking. Unsa man nga fellowship? Ang fellowship nimo sa Ginoo, sa Amahan ug sa iyang anak nga gidinay na nimo ang imuhang sarili but ang will na sa Amahan ug ang anak ang imuhang tumanon. Nakuha ninyo? Vertical nga fellowship. Fellowship nimo sa Amahan ug sa anak nga gidinay nimo ang imuhang will para ido ang will sa Father. Tama? Karon unsa man ning horizontal? Ang horizontal food nga fellowship with our fellow believers, with whom we have the right relationship, where we recognize each person as a valuable member of the body of Christ. So either of this vertical and horizontal is not in order in our life, then we are eating and drinking the cup in an unworthy manner. And then we are guilty in the body and the blood of Jesus Christ. So mura daw taog ka ng Diyo nga nagpapatay kang Jesus Christ kung dili tama ang atoang vertical and horizontal sa atoang relationship sa atoang Ginoo nga i-die
muday ka sa imong will, and sa ato ang sa katong horizontal nga fellowship nga you love and i-value pud nimo ang matag usa. Matama ang imong relationship sa matag usa. Mao to nga wala na ako ikalipay niya na gani si Paul kaniya. Nga imo lang sarili mo ginaisip. Wala man lang ka magdalag pagkaon. Mo nga na no. So tapos nag-bread breaking ka. Wa ka kasabot nga ang horizontal is for fellow believers. Oh. Amen. Then and na siya as you are guilty. Mura daw ka guilty nga gipakrucify nimo si Jesus Christ sa cross. Nga nagdemand ang mga Jew tunguna og crucifixion ni Christ. Nga ana po daw kakagilty. No, kung wala man lang kag deny sa imong will and do the will of God, and wala man lang ka die sa sin as Jesus died. And of course, wala pud ka nagavalue og fellowship and relationship nimo with your brethren. Mura daw ka og guilty nga gipalansang nimo si Jesus Christ sa cross. So kailangan daw i-examine daw nimo imong sarili in verse 28. But a man must examine himself, and in so doing he is to eat the bread and drink the cup. So i-examine daw nato atong sarili before we eat and drink the cup. Examine ang relationship nimo sa Ginoo. Ang imong relationship sa Father, ay imong relationship kang Jesus Christ, and ang right relationship nimo sa imong fellow believers. Examine it. Lord, before ka mukaon na, Lord, am I doing your will? O ang will na nako ang ginatuman? Lord, tama pa ba ang akong relationship with my brethren? Nagdinalo na ba ko? No? Nagdinalo na ba ko, Lord? Lord, wala ba ko kapasaylo sa akong brethren? Nakuha ba ninyo? Then, iyanggi mo sa verse 29, for he who eats and drink, kung nangalawat daw ka, eat and drinks judgment to himself if he does not judge the body rightly. So let us examine ourselves before ka mangalawat. Kumusta man ang imong attitude toward God and towards your brother? Because kana nga cup and kana nga bread, instead nga magbring og blessing sa imo, bring judgment to yourself. Mauna noon ang makajudge sa imo kung wala nimo gi-judge ang imong sarili. That's why kailangan nimo i-judge ang imong lawas rightly before ka mo mangalawat. Ngano man, like for example, nangalawat ka. Unya karon dili tama imong relationship nimo sa imong brethren, imong asawa. Oh. Instead nga ma-bless ka, i-bring na noon sa Ginoo ang iyang judgment sa imo. For example, nangalawat ka, 'di ba? Vertical relationship. Kanang straight nga relationship nimo sa Ginoo, nagahimo ba ka sa will sa Ginoo? Ang will ba nimo ang ginahimo nimo? Ginapatuyangan nimo imong sarili sa eating, drinking, sa bisyo? No. Kana nga assessment nimo. Then sa imuhang horizontal, nakapasaylo ba ko? Tama ba akong relationship sa ako ang parents? Sa ako ang brother? Sa akong brethren? You assess. You judge yourself kung naay mali. Mga pasaylo. Lord, sorry kayo, Lord. Pasaylo ako, ani. Tabangi ko din na ni mausab. Before ka mga lawat. Kina-recognize ba nimo ang mga members sa body ni Christ? Or imuha lang sila ginapahambug-hambugan tanan nimo nga property, kwarta, pagkaon, ano. So, dili dapat ingon na. Amen? And because we do not examine ourselves, paminaw mo ani, siyang gingon dire, for this reason, many of you are weak and sick and number sleep. Pasabot ana, for this reason, wala ni mo gi-judge mo ang sarili, nga dili na dahil kagado sa will sa Ginoo, wala po jud nimo gi-judge mo ang sarili, nga
dili na di ay tama imong relasyon sa imong asawa, sa imong bana, sa imong brethren sa church, many. Unsa may pasabot ani? Magsugod daw sa maluya ka. Maluya daw imong lawas, magtingala ka. Many of you are weak. Maluya imong lawas. Tapos, next is sick. Nga naman, pag dili gyapon daw ka mag-repent, padulong na jud ang judgment sa imo ha. Many of you are sleep. Patulogon na jud ka. Patyon na jud ka sa Ginoo. Kuya, waday ani no? Karon ba kung imuha jud ning basahan og tarong, abi ko nato, patulog lang ka, nagluya-luya ra ka, sinugdanan na dahil na sa judgment sa Ginoo sa imuha. Kanang maglubog na ka, kanang magsakit na ka, ginadisiplina dahil ta sa Ginoo para maghinulsol na ta, para magrepent na ka ba nga, many of you are weak and sick nga naman siya diri. Then sleep, padulong na ka sa kamatayon. So, it begins with just weakness in the body, sickness, then finally, even God may judge you or may judge us with death. Padulong na ka sa death. Grabe po ka-gracious ang Ginoo, no? Ala ka ba? Luya lagi ko. Hala, nanalagi ko'y gibati. May sakit na. Tapos kung dili pa daw ka mag-repent, dili mo i-judge mo sarili, na mo bitaw akong asawa, mag-remind ko siya, sakit lagi akong likod, tulungan na ka na sikit likod. I-assess daw ang imong kasing-kasing lang. Ana ko siya. Giparehab na ti ka. Girehab na nako siya, gipaterapi na nako siya. Adto mi sa rehab. Nanay hotbox dito, gi-massage na siya. Pagkabot sa bulay, sakit raw gyapon lang. Pagkabot sakit lang gyapon. Halingkod ko sa iyang kapad. I-assess daw mo ang heart lang. I-judge din mo ang sarili. Tanawa daw. Na ba kay kailangan pa sa iluan? Tama bang relationship ni mo with us or with other brethren or with God? Nahuman ako. Ana man siya. Oh, very good. Di ka mamatay, ana. Kaysa, dili ni mo i-judge mo sarili, mama na yung ingon diyo. Ano siya? 3. Many among you are weak and sick in number of sleep. Yan na siya diya. But if we judge, kung i-judge ni mo ang sarili, naluyan na ka, tapos na kay sakit, hala, i-judge ni mo yung sarili, Lord, na ba ko'y mali? Sama ko sa kuha, nagtingala ko, manghihi ko abdos naman kaayo niya. Di, murag dili na ko ganahan, manghihi. Unya, sige, makog inumubutong. Anak ko, Lord, anak ko, kung sa man akong naimong sala, na ba kayo, dili ba sa kuha? Na ba ko'y wala na tama nga relationship towards my brethren? Or wala ba kagikalipay sa ko, Lord, sorry kaayo. Cleanse my heart, Lord. Cleanse my heart. Forgive me. Mo ko'y mga mali sa imuha. Ni Lord, akong i-honor sa kuha. Ako ang body, akong mind, everything. Eyes, ears, everything, Lord. Akong i-honor sa imuha. Pagkabuntag, nagtingala ko, normal na akong ihip. Kaysa maglubog pa kong dugay. Yang lain ana, kung dili nimo i-judge imong sarili, patulgon jud ka sa Ginoo, many sleep. That's why daghan day nga mga Kristiyano nga gipatulog na sa Ginoo, gikuha na sa Ginoo, bagipatay na sa Ginoo, ngano man wala sila nag-apply ani. Wala nila gi-judge sa ilang sarili. Amen? Ano ayaw ninyo iyalaw nga kung nana mo'y ginabati, padayon gyapon mo sa inyo ang gibati. Basulon ang asawa, basulon ang bana, basulon ang mga pastor, basulon ang simbahan, basulon ang sitwasyon, basulon ang Ginoo. Ikaw man, good Lord. Mao na ingon ani ko, nahitabo na baya sa ako ang disciple tunguna. Gibasol niya ang Ginoo tungod kay namatay iyang mama. Uy, kadlok ra ba ani? Wala na siya nagpakita sa simbahan, nang luod na siya diri simbahan, nang luod po siya sa Ginoo, agikwa siya sayo. Tingala mi nag-text na lang, ngano man, kani di ay, kailangan nimo i-judge ang imong sarili. Nagsakit siya, naghinay-hinay, naghigda na lang siya, hinahinay, ospital, nahinay, ikuha na jud.
So asa nagsugod na find out na lang nako nga nang luod day siya sa Ginoo tungod kay gikwa sa Ginoo ang iyang mama. Wa kay right mang luod sa Ginoo. Mao na yang gingon diri sa verse 31, but if we judge ourselves rightly, we would not be judged. Dili kay judge sa Ginoo kung ikaw na una nag-judge. Kung na malipay pud ko aning mga asawa usay muror ni sila. Pero mapa mo na jud siya. Pero grabe jud kay si Lord ba, no? Istoryahan jud ko ani, nangayo jud ko pasaylo sa Ginoo. Oh, mangayo jud kag pasaylo, gusto ka i-judge pud ka? Gusto pud kag di ka kamata? Oh. Marami ana ba nga, pas paampo ko ani ako ang kwan. O sige, muna ba kay wala na pasaylo? O ba? Kung ba na manggod pas ba? O dito ka magpa-forgive ka. Ala day no, kung ba na ba? Ano ito? O, sa may sala sa imong bana, gina-check ra man kasi Ginoo nga napad kay nga ana kasing-kasing. Mano pagbantay jud ta mo nang giuna ang submission, kamo nga mga asawa, na high order, o tapos giuna ang dying sa imong will nga dili na ka magpadayon sa imong sala, you die to sin, no? Giuna isunod na pud ang blood, ang bread, ang blood. Oh. Tapos gidiscuss na siya kung dili nimo i-judge ang imong sarili, padulong ka sa weak, sick, and dead. Oh, tulo ra jud. Klaro? Nababa mo diha. Or katulgon na mo. Sige, patayin ta, gamay naman lang ni. Oh. But when we are judged, nga na siya diha, we are disciplined. Ala, kung gi-judge diha sa Ginoo, we are disciplined. Sa ato ba mga sakit-sakit diha nato, disiplina ra na sa Ginoo. When we are judged nga na siya, we are disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world. Dili daw ka maawat sa mga unbelievers. Believer na ka ha, nagtalk ba diri si Paul sa mga believers? O kung ginadisiplina na ka, pasabot na weakness, na sickness, nga na siya diha, we are disciplined by the Lord. Ginadisiplina ta sa Ginoo para maghinulsol ka, pag-uuni mo imong sarili, i-align mo imong heart kay Lord nga, Lord, sige Lord, ako ang iduna imo ang will, dili na akong will. Sige Lord, baguhon na ako ang batasan sa sin. Nga kiningas may pamamatay ko Lord kaysa magpadayon kog sin. Mo daw napat da ang ato attitude nato nga naga-bread breaking. Pila na ka bread breaking. Maurag gyapon nimong batasan, balik-balik ka sa bisyo. Kung sa padulungan daw nimo, when we are judged, magtingala ka na kay bation. Nanay mo gawas diya. Uy, hala, sa maning. Oh. Tapos, sayang yung diya, we are disciplined. Disiplina ra diay ni Lord sa tuwa, no? Walang kakita ni Lord ba? Kaya na ang mga, usay, wala kay kwarta, disiplinahon diay ka, para dili ka ma-judge, apil sa kalibutan. Kaya kung pataka po kang gastos imong kwarta, hurot imong kwarta sa inom, bisyo, sugal, drugs, disiplinahon ka ni Lord. Taka ra kag gastos, ngumurag imuha ang kwarta, nga kwarta man na sa Ginoo. Dalo kay ka sa Ginoo, di pa ka mohatag, yan na. Mabot ang panahon, madisiplina ka. Lagi Lord, mohatag na ko, mobalik pa ka dito sa wala jud ka. Kay kung wala man jud ka, all out man jud ka mohatag. Di ba kanang walang-wala ka, ihulog jud ni mo 50. Kanang all out jud. Na maka-experience mo ana. Nakaagipod ko ana. Kanang kung wala na kay kwarta, Lord, mauna lang jud niya akong kwarta. Hatag dayon. Pero kung naida ko nga abot nga kwarta, laoy dili pangutanon si Lord pala imong ihatag. Imuha jud na ikuan ang pagdisiplina sa imuha. Tuara. Pero kung di ka magpasaylo, Lord, sorry kaayo, dinalo ko sa imuha. Nakakuha ning love of money. Sorry kaayo, Lord. Di, tingala ka na. Tanggalon ang imong disiplina. Restore kag balik ni Lord. Amen? No, nara tay disiplina sa tong kinabuhi. Ayaw pasanginli ang asawa bana sa imong sitwasyon. Magtingala mo sa inyong health ha, bantayan ninyo ha. Health ang gidiscuss dire ni Paul. Nga disiplina, weak and sick. Maluya ka, din magkasakit ka, asa ikatulo,
sleep. Oh, matay. So I pray nga dita mo abot ana nga naman i-judge naman ninyo. I-judge naman nato atong sarili. Lord, mali to akong nahimo. Ako nang ipasaylo na ko ang bana. Ako nang asaylo na kong asawa. Ako nang pasaylo na ko ang brethren, Lord. Nga buutan kaayo. Amin akong ginabantayan permanente akong kasing-kasing. Na mga badlungon din sa to ang team. I prefer to love them than to judge them. Amen. Kay liksod kayo, ma-weak ko, and ma-sick ko, and mauna kong kamatay dayon sa inyo, ha? Ayaw daw, ingon akong asawa. O na, next verse. Di na siya, we need to judge. Verse 32, but when we are judged, we are disciplined by the Lord, so that we will not be condemned along with the world. So then, my brethren, yan na si Paul, when you come together to eat, wait for one another. Oh. Kamo pod nga naa sa meeting, kabalo mo kakapaabot pod mi sa inyo ha. Ayaw na pod mo pag late. Kung 6:30 ato ang meeting, apil mo og 6:30. Dili nga paabuton pa mo. Yes, nag-wait me sa inyo ha. Pero kamo pod, i-consider ninyo nga na nagpaabot sa inyo, ayaw po magpalit-lit, samot na nagdala mong sudan. Kay murag, ang idala ni mo nga sudan, ikaw na lang mukaon pag abot sa panahon. Unya, palit-lit na ko para masulo na ako ning manok. Nauno sa. Nagdala pa kag pagkaon, ikaw ray mukaon. Nya kami nga naon nagkaon. Thank you Lord sa pansit. Oh. Meeting, bungga na nito. Amen? Mamanyang ko dia. So then, my brethren, di ba, ang cross man God is ang relationship nimo with one another. Dapat mo bless po ang matag-usa. So kung naa daw mo sa meeting, paaboton daw ang mga brethren nga magsabay og pagkaon. O nya pananglitan be, nay mo abot og alas 9 sa inyo ha. 6:30 atong meeting, magpaabot mamigkaon para sa imo ha. Wala na, napas mo nang uban, wala na unsa man to. Imbes nga ma-bless sila sa imo kay nagdala ka pagkaon nya alas 9 ka niabot. Nagmugot na naon ng tanan sa imo, nahimo pa noon ni makasasala tungod nimo sa imong pagkalit. Mo 6:30 kaon. Kung gusto nimo i-bless ang imong mga brethren, kay part man ka sa body ni Lord, excited ka dapat, dili nga, asa na ka? Hoy, no, pagpaabot mo ha, kay nagdala ba atong barbecue, mo ana po tong uban, pero tinano, excited po ng uban, gaya po sa barbecue, oy. Mag-alas city na wala, gyapon, kaon ta. Murag di man siya gusto magpakaon. Amen? Verse 33, if anyone is in hungry, 34, let him eat at home so that you will not come together for judgment. Kung gutom na daw jud ka, kaon lang ka sa balay. Pero ayan ay pahambog tong imuhang gikaon. Para di ka madalag judgment. Yan naman siya diya. The remaining matter, I will arrange when I come. Napay mga uban na itong istoryahan. Yan na si Paul. Ako na lang istoryahan diya sa inyo. Pag-adto na ako, na si Paul diya sa Corinthians. Amen? So again, ayaw ninyo i-show off ang mga limit ninyo nga food para ipa-feel sa uban nga ma-humiliate ang uban. Amen? So, do not humiliate your brethren. Especially katong walay ikapalit pa. Amen? Para dili nimo mapa-feel sila nga dili na sila ka-afford, ikaw ray ka-afford. Tama mo diya? Let's pray. Heavenly Father, salamat sa imong word, Lord. Pasayloan mi Ginoo kung wala man namo ma-judge, Lord, among sarili. And we're testifying always during bread breaking, Ginoo, nga we die to ourselves and do your will, and we die to sin and follow your attitude towards sin. Na namatay pod ka, Lord, in order for us nga dili namin magpakasala. Help us, Lord, give us that attitude, Ginoo, nga always we prefer to die than to sin. And Lord, I pray, Father, nga tabangan mi nimo, Lord, nga i-judge na namo ang among sarili dayon, especially our relationship sa imo
in doing your will and among relationship towards our brethren. And Lord, I pray, Father, na kining word ni mo, Lord, dili na mi padulong sa weak, sick, and death sa mong judgment sa mga death. Like, imo aming isabay, Ginoo, sa mga unbelievers. No, Lord, help us. Hatagi mi grasya, Ginoo, nga i-judge amo ang sarili kung naman may mali nga ginahimo. And Lord, forgive us, Lord. Pasaylo adjud mi kung natiklight na mo kining bread breaking. Salamat sa imong word today. I love you, Lord. Thank you for giving us revelation. In Jesus' name, Amen.